Hello, good morning. Good morning everyone. Ito na naman ako. Update sa inyo. Active. Siguro mapapansin niya ngayon. Palagi akong may content. Kasi nung nasa Philippines talaga ako, walang ka-time-time. Wala pong time. At least dito, pag day off ka, o paglabas mo ng trabaho, meron kang time. Hindi po tulad nung nandyan sa Philippines. Siguro mapapansin niyo po ako nakangitiman, di ba palaging sabi, na itatago natin ang ating mga problema sa ating mga ngiti. Hindi nila alam na itong mga ngiting ito ay nasa loob, ay yung mga nararamdaman, nasa puso. Na ako kahit kailan, kahit gaano kabigat ang problema ko, sobra na akong nasasaktan. Ako po yung tao na umiiyak lang. Hindi po kasi ako yung pinapakita ko lagi sa kahit sino, kahit sa mga kapatid ko, sa mga anak ko. Matigas ako. Matatag ako. Pero deep inside po, umiiyak po ako mag-isa. Kinakaya ko. Kasi gusto ko po palaging ipakita sa kanila, matatag ako. Malakas ako. Kasi unang-una, pinararamdam ko sa kanila na may Panginoon tayo. Yun lang po talaga lagi ang nagpapalakas sa akin. Sobra po akong kumapit, sobra akong naniniwala, at ako'y matatag dahil alam ko nandyan palagi ang ating Panginoon. At tunay po yun. Naranasan ko po mag-isa, katulad po ngayon. Dumating po akong mag-isa dito. Marami po akong nakuha. Nandito mga anak ko, andito mga apo ko. Pero syempre, hindi naman po nawawala talaga yung darating at darating. Yung time na mag-iisa ka kasi hindi naman po pwede lagi tayong magkakasama. Lalo ngayon, napalayo ang trabaho ko. Malayo po ang destino ko. Buti na lang po at talagang before po na ako dumating dito, nag-request po ako sa company ko na kung po pwedeng baguhin ang aking destino. Talaga pong malayo, napakalayo. Nag-aeroplano pa po or 8 hours by train. So nakiusap po ako na kung po pwede na, ang naging reason ko meron akong aalagaan na kamag-anak. Pero ang tunay po, nakakita po ako dito ng patulog. Yung, ibig sabihin patulog po nung patitirahin ka lang na free lahat, pero allowance lang po ibibigay sa'yo. Kaysa naman po magbabayad ako ng bahay. Dito po libre ng lahat, may allowance ka pa. Plus po yung trabaho ko nga sa ospital. So napakaswerte ko po talaga kasi God knows, marami po akong pinagdaanan, marami akong pinagdadaanan. Siguro, lahat tayo nagkakaproblema. Lahat tayo dumadaan sa problema. Nandyan na po yung time na parang gusto ko nang tapusin, gusto ko nang mawala sa mundo. At naikukwento ko po sa inyo, tunay po ito. Wala akong kaalam-alam sa nangyari sa buhay ko. Nung umuwi ako ng Philippines, lumutang po ako. I mean, lumalakad po ako ng hating gabi na mag-isa sa karsada. Walang paa. Walang tsinelas, nakapaa. So, tapos po nung makita ko po yung mga apo ko, lalo na po yung anak ko na nandyan kaysa isang anak sa Philippines na sinabihan niya ako, Ma, mag-ayos ka. Ganon, tarang taiyak na siya. Sa'yo lang ako humuhugot ng lakas. Kasi, kaya ako naging ganito dahil mo kasi ikaw ang aking pinaghuhugutan ng lakas. Sa iyo ako humahanga. Unti-unti para pong nawawas out po lahat yung mga nasa utak ko, yung mga hinanakit ko. Lahat naman po tayo nagkakaroon ng hinanakit. Hindi po tayo perfect na tao, hindi po tayo perfect na pamilya. Minsan po dumarating din po sa buhay natin na meron tayong nagiging problema. At salamat po sa Panginoong Jesus, hindi po ako naglalabas ng bahay. Mapapansin niyo po, wala akong content. Magko-content lang po ako, sasabihin ng manugang ko, akin na ma, akin na. At ako, ibibideo ko kayo. So nagdadrive ako, may bibili ng mga talsyon lang po. Kasi nag-stay po talaga ako sa bahay. Nawalan po ako totally ng ganas, mabuhay sa mundo. Even though dire-diretso po yung paggawa ng bahay ko, kasi yun po talaga ang pangarap ko. Ang wish ko, ang matapos yung bahay ko para sa aking mga apo. Na ipinaramis ko na pagka kayo nakagraduate, dyan na kayo titira, sa inyo yan. So, meron po tayo, hindi po pare-pareho ang ating mga apo. Hindi po pare-pareho ang ating mga anak.
Meron po akong apo na talaga pong ibinigay ko ang lahat. Pero nasaktan lang po ako. Pagdating po ng huli, ikaw pa po yung masyado nasaktan na alaman mong ginawa mo ang lahat. Ginawa mong lahat. Pero anyway, wala na po yun. Siya po yung kusang lumayo. Siya po yung kusa na gumawa ng sarili niyang mundo. Okay lang. Ito po yung advice lang po. Kaya ko po naman nabuksan. Tayo po mga nanay, tayo po mga ina, tayo mga kapatid, tiya, lahat po gagawin natin para po sa pamilya natin. Ako po yung tao na sobra po ang pagmamahal ko sa aking pamilya. Although, hindi ko naman po din inilalahat, pero hindi po ako nagkulang ng pagtulong. Ang totoo po at mapapakinig nila. Lahat pong kaya kong ibinigay ko. Abot ng kaya ko. Pero siyempre po darating din yung time na katulad po noon, meron po akong pamangkin na hindi mo alam ang nangyari, nag-away silang mag-asawa, pabahay ko lahat. Almost 10 years silang, kulang-kulang 10 years silang tumira sa akin, pinabahayan ko. Tapos ginawan ko na po sila ng kasulatan na kahit mawala ako, kasi lahat naman po tayo papanaw sa mundo, ibinigay ko na po yung bahay. Pero hindi ko na po problema yun kasi hindi po sila nagkaroon ng kasunduan, nagkaroon sila ng misunderstanding ng asawa niya. So hindi ko po alam ngayon kung ano nangyari. Nawala na lang po at ni isa na wala pong nangumusta sa akin. Kahit po napakaganda na po ng ginawa ko, lahat po'y ginawa ko. Siyempre, maghinanakit ka din kasi sa lahat ng ginawa mo sa kanila, ni isa wala man lang nag-message, ma, nakaalis ka na ba? Mami, lahat po kasi ganun mami, pasensya na po, hindi na po ako nakadalaw sa inyo bago umalis. So, ganun po. Ang masasabi ko lang po sa lahat natin, katulad po natin, OFW ka man o hindi, na kaya mong tumulong, ihanda na lang po natin lagi mga sarili natin na palagi po tayong masasaktan at masasaktan. Kahit pag gaano natin sila kamahal. Ang atin pong pagbubutihin, kung yung partner natin, asawa natin, boyfriend natin, napakaswerte ko po. Kasi ang asawa ko po, noong time na yun, sandyan ako sa Pilipinas, hindi niya ako iniwan. Baliw na daw po ako noon. Parang nawala na ako sa sarili. Natutulog ako hating gabi, alas 2 na madaling araw, 1 madaling araw, basta lang po ako tumatakbo nang wala pong tsinelas. So, salamat sa iyo, Daddy. Talagang hindi mo ako iniwan. Sa lahat ng problema ko, sa lahat ng pagsubok, nandyan ka pa rin. Kaya ito po'y aral ko rin po. Kung meron po tayong konting hindi pagkakaunawa ng ating mga asawa, partner, boyfriend, ang isipin po natin yung nakaraan, yung nagawa niya. Huwag po nating isipin lagi yung masasamang ginawa niya. Dapat po iisipin din natin yung magagandang nakaraan, magagandang nagawa niya sa iyo. Huwag po yung puro hinanakit at galit. Kasi darating at darating po ang time, baka mami mag-asawa naman ulit tayo, magka-boyfriend ulit tayo, magkaroon ng partner. Ganon din po doon din naman po din ang takbo. Hindi po pwedeng hindi rin tayo magkakaroon ng misunderstanding. Hindi rin po pwedeng hindi magkakaroon ng alitan. So, mas better po yung asawa mo na, nandyan ka na lang. Pero hindi ko po nilalahat ha. Hindi ko po sinasabing mag-stay kayo kung hindi nyo na kaya. Ang akin lang naman po, hanggat kaya nating magawa ng paraan. Ano po? So, hanggang dito na lang po kasi duty ako. Magkita-kita na lang po ulit tayo. Isa ko lang pong advice ito, lahat na in general, sinabi ko na po. So, I love you all. Maraming salamat sa patuloy yung pagsubaybay sa akin at maraming salamat sa patuloy yung pagmamahal sa akin. Bye-bye. I love you all.